Ramon Tulfo, ang sinabi yung bayaran na troll, yung bayaran na atakyo. Siya nagsalita muna nito eh. Tapos kinopya ni Ben Tulfo, I don't know his purpose. Yun. Kaya nga, kulang. Kasama Baka imposible kami dahil hindi ko kilala. 5 lang kilala ko nito. Romeo Bogis, Benjamin Magalong, nakita lang kami minsan o dalawa sa mga okasyon. Ferdinand Tomasio, minsan lang. Vic Rodriguez, hindi ko na nakita mula nung umpisa nung pagtanggal sa kanya. Di pa si Romo, hanggang na. Mike Defensor, nung huling tumakbong mayor sa when we were with BBM sa kanya sa Quezon City, Mike Defensor, 2022. Yun lang, wala na, hindi ka nakita. Ito, Vice President Sara, hindi ko lang nakikita. Financer eh. So, isa ka sa financer pala doon. Kung Duterte, hindi ko masyado, hindi ko pinakita pa eh. Pero kung sakaling willing ka rin mag-finance, kung sakaling may mga programa para maiayos ang bansa, kung maiayos ang bansa, may mga programa, katulad doon ng rally na darating. May rally po darating na nagsama-sama mga denomination ng Iglesia ni Cristo, ng JIL, ng Kingdom, at saka mga retired police and AFP. Magsasama-sama daw sa Malacanang, Cuneta, lahat po ng mga puntos doon at baka magkaroon daw po ng possible entry sa Malacanang pagka nagkagulo. Posible. Ano po opinion niyo doon? Dahil galit na taong bayan. Posible yun. Kung sakaling mababa naman si Pangulong Marcos, ano pong sa tingin niyo? Sino ang iniisip niyo na dapat pumalit sa kanya, tumuloy ng pagpapatakbo ng bansa natin? Meron po ba kayong napupusuan? Wala akong alam na papalit dahil sa laki ang ating problema. Ang suggestion ko lang, kung bababa si BBM, which is Honorable Rashid, huwag na niyang antayin, galit ng tao, huwag niyang antayin, magalit pa uli ang mga tao, baka mapalis siya kagaya ng tatay niya, baka mas pasahol pa. So, I will suggest again, more honorable kung mag-receive na siya, huwag na niyang bulayan mga taong bayan, lalo lang magagalit ang taong bayan sa ginagawa niyang pambubula. Binibintakan niya lahat. Nung dumating sa pinsan niya, Mr. President, last time, si Speaker Romualdez. Maybe, the Senate, I don't know. Kaya maraming ngayon. Biglang kinabahan. Bakit hindi niya sinagot? Namusto. Yun. Tapos alis. I don't know. Kung kuha niya man, ano pa yun? Ilang beses yung pinunod niya. Parang kung kuha niya. Nakinig lang ako kagabi. Hindi ko makalimutan, kagabi lang eh. Nung binanggit si Speaker Romualdez, biglang, Senate, maybe, kung may ebidensya. I don't know. So kung wala ka nakikita na pwedeng pumalit kay Presidente Marcos ngayon para ituloy, ang sinasuggest mo... Supreme Court. Yun lang pinaniniwalaan ko yun, Supreme Court. And mag-usap ang military, Supreme Court, religious organization, kung anong klaseng gobyerno papatakbo. Then magka-election tayo. Anong opinion niyo sa ombudsman sa mga nangyayaring ganyan? Ano ba akala mo? Sino nag-appoint? Hindi pa nga umuupo eh. Babalikan ko yung mga Duterte. Hindi, ang ombudsman should be neutral. Walang pinapanigan. So hindi ka naniniwala ng neutral yun? Naniniwala ka pa? Kaya, so ngayon, anong solusyon na pwedeng hanapin ngayon pagdating sa problema ngayon? Ayon sa experience ko. Well, it's better for the President to resign. Wala na po mangyari. Wala na po kayong lusot dito. Ang taong bayan, punong-puno na.
at hindi na po mabula ang taong bayan. Yung press release yung kagabi, walang maniniwala. Dahil nagbugas lang kayo ng kamay. Binintakan nyo lahat. Tapos na, kaligayahan nyo. Makukulong kayo lahat. Parang tapos na kayo. Kami hindi. Kami lang magpapasko. Kami lang ang maligaya. Wala na kayo. Katapusan na lahat. Wala akong naniniwala dyan. So, linawin na lang, Manong. Ang suggestion mo, mag-step down as the president para walang More bulong. honorable. Huwag niyang antayin na sobra lang galit ng tao. Ano bang pwede mangyari pag umabot yung sobrang galit niya? Well, nobody can tell, pero masama. Marami pong nalilito, Manong. I just wanna get your opinion. Si Sir Bronner nagsalita, no? Regarding the AFP's position kung sakaling magkaroon ng anumang mga events. So ngayon may takot ng mga mamamayan ngayon na there will be another martial law. Sa tingin nyo, magkakaroon tayo ng martial law again? Depende sino mag-declare. Kung si Presidente mag-declare, baka magaya siya sa Korea, nag-declare martial law, tanggal kagad. Puro mali-mali na, nalilito na sila. Magpa-participate po ba kayo sa darating na rally niya? Ang magsasalita rin, sasabihin ko lang mga corruption. Pero hindi ako mag-instigate ng yung sinasabi nila na destabilization ng gobyerno o revolutionary government. Hindi ko sasabihin yan. It will be a peaceful rally. Pero totoong peaceful rally, at sabihin natin ang mga totoo. Yung sinasabi ko ngayon, totoo lahat yun. Ang tukuyin nila para maniwala ng tao, saan na napunta yung nanakaw na pera? Saan na napunta yung mga mastermind? Ibibintang niya sa mga congressman, ibibintang niya sa mga senador, patatagap pa daw senador. Kasalanan na dyan. Halos ibintang na lahat. Pati bagyo, binibintangan na eh. Pati climate change. Ano pa bang pruweba ang hinihintay nila? Yan ang tinatanong ng marami. Pinakitaan na ng pera, may umamin na. Kung yung mga gusto mag-witness, kinukulong eh. At nawawala nila. Kinukulong. Diyan takot. Paano sila magsabi ito? Nagsara na. Nung kinulong nila si Nisaya, sinarado na dahil Para wala makausap. ibubuksan daw. Kung bubuksan, pakiusap ko, Speaker Martin Romualdez ang magsalita para tingnan natin kung ano sasabihin niya. Marami nakapansin, biglang nawala nga po si former, Sa tingin nyo, anong dapat niyo